Hello guys, kumusta? Kapatid Bisaya here. Kumusta kayo dyan? Magandang umaga, good morning kung saan man makarating aking vlog. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, especially yung mga OFW natin. Lalong-lalo na yung mga nasa Middle East. Ingat kayo dyan parati, yung nasa Israel at saka sa Iran. Ingat kayo at magdasal tayo sa Panginoon na huwag mag-escalate ang gera, ang sigalot sa mga lugar na yan para hindi tayo magkaroon ng World War III. Kasi alam naman talaga natin na may mga individual, may mga opportunista, may mga kapitalistang nagpupush sa World War III, di ba? Kaya magdasal tayo sa Panginoon na huwag mag-escalate para hindi magkaroon ng World War III. Alam nyo guys, may nabasa ako na isang article sa ABC News International. May isang personalidad doon na nagsabi, ang tanging paraan daw para mabawasan yung population sa mundo kasi sa sobrang dami ng tao, overcrowded na yung earth, is bawasan. So ang tanging paraan, mag-spread sila ng virus. Kaya di ba last time nagkaroon tayo ng pandemic? Kung hindi madala sa virus, magkaroon ng war, magkaroon ng gera. So yan yung mga tanging paraan para mabawasan yung population sa mundo. Kaya ingat tayo parati guys, na hindi tayo mabiktima sa mga masamang gawain ng mga individual na mga ito, kasi sila makinabang kasi kung magkaroon ng gera, magkaroon ng virus, marami silang proteksyon di ba? Tayo wala tayong proteksyon Ang nakakatawa lang guys, kasi napaka-unique nating mga Pilipino. Ang buong mundo nag-iisip na kung paano nila iligtas yung kanilang mga mamamayan, yung mga constituent nila sa gera between Israel at saka sa Iran, sa parting Middle East. Pero sa atin, ang pinagkakaguluhan natin, yung impeachment ni BP Sara. Marami tayong mga magagaling na personalidad, mga doctorate, mga PhD, mga nagsasalita about sa impeachment ni BP Sara. As if naman na yan yung magiging solusyon sa lahat ng problema na hinaharap natin dito sa bansa, ang impeachment. Napakahinayupak talaga nitong mga animal na ito guys. Lalo na ito guys, yung mga religion, yung Catholic. Isa ito sa mga organisasyon or grupo na mahilig makialam sa gobyerno. Yung mga pare. 'Di ba? Kaya nga nagkaroon ng kasunduan na magkaroon ng separation ng state and religion para itong bawat entities na ito ay magkaroon sila ng clear direction sa kanilang ginagawa o layunin, di ba? Pero bakit pilit silang nakikialam sa state? Iniisip siguro nila na we are still colonizing by the Spaniard. Kaya sila nakikialam. Katulad guys dito, kung paano sila nakikialam sa mga ginagawa ng nasa gobyerno. Let no falsehood be enshrined here. Let no truth be buried beneath technicality or fear. May every word inscribed be weighed in righteousness, every claim tested with discernment. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang... See?
Kita nyo guys. So, do you think tama yung ginagawa nila? Na nakikialam sila sa gobyerno? Oh. Kaya kita mo pati yung spiritual, di ba? Yung spirit, nagpaparamdam na sa kanila na wag na silang magsasalita. Kaya tingnan mo itong isa, tinanggalan ng microphone. Biglaan po ang misa ngayong hapon. Sa una, wala namang misa pero minabuti ni VP Lenny, Senator See? Kita nyo guys? Isa lang yan sa mga indicator guys na yung spirit ayaw na lang makialam sa gawain ng gobyerno. Kaya sila pinaparamdaman. Pero manhid nga itong mga to eh. Pili nga ng mga ito, mga holy sila at mga matitino sila. Kaya pilit sila nakikialam sa gobyerno. Kasi alam mo kung bakit guys. Ang mga politician din kasi at mga NPA ginagamit itong mga to. Lalo na itong simbahang Katoliko, yung madre, yung mga pare, ginagamit sila para pakialamanan or para makialam sa kalaban nila sa politika dahil sa pera. Posible naman guys, walang involved na pera dyan. Hindi ako maniwala. May mga balibalita pa nga guys, di ba? Na tutuluyan talaga nila si BP Sara. Nilang hina-highlights tong issue ng confidential fund ni BP Sara. At kung sino-sino na lang yung binabayaran ng kalaban para magsalita. Yung universities, yung mga pare, iba-ibang mga institusyon na ang kanilang mga tinatap para magsalita, para magmukhang clamor ng public at sabayan ng rally ng mga makakaliwang grupo. Kaya nga lumabas na to si Renato Reyes, di ba? Ang tagal na nahimik nito, di ba? Ngayon nagpakita na siya sa public kasi yun yung ano nila eh, yun yung plan nila eh na mag-rally ang mga makakaliwang grupo para sa impeachment ni BP Sara para magmukhang clamor ng public na nagsasabi na kailangan ituloy ang impeachment. Pero tingnan mo naman yung nasa paligid niyan. Tingnan mo yung nasa surroundings niyan. Kung sino-sino, di ba? Yung mga makakaliwang grupo lang. Sila Castro, sila Colmenares, sila Trillanes, di ba? Ito nga si Trillanes dapat kini-kick out na to sa PME eh, di ba? Hindi na to binibigyan pa ng puwang ng mga taga-PME kasi traidor to si Trillanes eh. Traidor ng bansang Pilipinas ito. Nung una, bilib ako nito dahil sa kinakalaban niya yung gobyerno ni Gloria Arroyo dahil sa korupsyon. Pero nung nabigyan siya ng pagkakataon na magiging senador at nakita niya kaya ang opportunity sa Senado at maraming blessing na dumating sa kanya, kaya lumaki ang ulo at ang prinsipyo niya nilagay niya sa lapalapa. Kaya hanggang ngayon nagmistulang sundalong kanin na siya. 'Di ba guys? Pero sa totoo lang, sila-sila lang naman 'yan, 'di ba? Kasi tayo mga ordinaryo mamamayan, gusto natin kung imbestigahan yung confidential fund. Huwag mong i-single out sa isang tao. Imbestigahan mo lahat. Kung gusto nyo ng malinis talaga, umpisahan nyo sa Pangulo. Diba? Billion-billion ang confidential fund ng Pangulo. Kung i-compare mo dyan sa 125 million ni BP Sara. So dyan natin makikita guys, dyan nyo makikita kung gaano kalakas, kung gaano ka-powerful ang naratibo
ng mga kalaban ni Pangulong Duterte sa politika. Kasi narrative lang nila yan eh. Gumawa sila ng mga salaysay, gumawa sila ng mga istorya nila na si BP Sara is corrupt, si Pangulong Duterte is mamamatay tao, or kung ano-ano pa mga naratibo na pinapalabas nila sa public. Kasi hawak din nila ang media, di ba? Meron silang stage na sa kanila yung microphone na magsalita sa media at madaling i-disseminate sa public. Oh. Kaya noong unang panahon, applicable 'yan. Kasi hindi pa tayo high-tech, wala pang social media. Pero ngayon, meron ng pang-counter sa mga ganyang propaganda, 'di ba? Propaganda lang 'yan eh. Alam niyo naman kung gaano kagaling gumawa ng propaganda. Siguro kung wala pang social media ngayon, may posibilidad na kaya nilang lugbukin si Pangulong Duterte. 'Di ba? Kasi walang pang-counter eh. Pero ngayon kasi may pang-counter na eh. Meron ng social media eh. Mabilis na lang titingnan kung fake ba yung mga binobroadcast ng isang tao or hindi. 'Di ba? Oh. Katulad nito guys, ipakita ko sa inyo kung gaano nila kinontrol ang mga media. Halata mo kasing control nila ang media eh, kasi dawin nila i-present ang Pangulo, talagang maganda pagka-present. Talagang makukuha yung market at masasabing ang galing-galing talaga ng Pangulo. Ang bait-bait talaga. 'Di ba? Yung mga nakaraan kay Anthony Taberna, tapos ngayon kay Cheryl Cosim, tingnan mo kung gaano nila pinapaganda, kung gaano nila pinackage para ma-impress ang mga taong bayan sa Pangulo. Pero tayo kasi, mga taong bayan, alam na natin eh, ang ginagawa ng Pangulo na sa lahat ng mga sinasabi nila, kabaliktaran eh. Diba? Kabaliktaran yung pinagsasabi nila sa realidad na ginagawa ng Pangulo. 'Di ba? In the past 3 years, wala eh, sablay eh. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang, ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa San Juanico, nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na, tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. In the military,
Kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan o pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga, kita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga, na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko, mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin. Oh, di ba? Kita nyo kung paano nila present, kung paano nila pinapaganda ang naratibo ng Pangulo para mabinta lang sa taong bayan. So ngayon, kung wala ang social media, mabibinta talaga yon 100%. Kasi maraming bulag, pipi at bingi, di ba? Pero since na meron na tayong social media, hindi na yung mabibinta kasi nakikita natin ang reality, di ba? So alright guys, hanggang dito na lang ako at maraming salamat sa mga nanonood sa akin. This is Lakwat Sirong Bisaya. Thank you so much for watching. Ingat kayo parati. God bless.